Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating lesson ng Empowering Forerunner at nasa lesson 18 na po tayo. Ang title po ng ating pag-aaralan sa araw na ito ay Resting in God's Presence. Okay? So, puntahan na po natin yung susunod natin na talata. Wait lang po ah. Tanggalin ko lang tong floating ko. Yan. Okay po. So, sabi po ng awit 91 verse 1. Sa English ko muna sasabihin. Whoever dwells in the shelter of the highest will rest in the shadow of the Almighty. Sa Tagalog po, awit 91:1, ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim na makapangyarihan sa lahat. Alam niyo po ba itong awit na ito? Sinulat ito ni Haring David nung time na gulong-gulo na ang isip niya. Stress na siya kasi kabi-kabilaan na yung mga pagre-rebelde ng mga Israelita. Bukod diyan, isa sa mga namuno na nagrebelde sa kanya ay si Absalom, yung kanyang panganay na anak. At itong panganay na anak na ito, nagrebelde sa kanyang tatay na si Haring David. Kaya nung time na yon parang natutuliro na rin. So kagaya din natin si Haring David. Nakakaranas din siya ng stress, anxiety, depression, ano pa ba ang gusto niyong itawag diyan? Kalungkutan, no? At pag-aalala din. Kasi paano kung matalo siya ng kanyang anak, 'di ba? Ang dami pa naman ng mga kawal na dinala ni Absalom na kanyang mga kawal din dati, 'di ba? So, iniisip ni Haring David that time, worth pa ba yung kanyang ginagawa sa buhay? Kasi biruin mo, anak mo magre-rebelde sa'yo, no? At gustong kunin yung corona sa iyo. Pwede niya namang ipasa, 'di ba? Kaya lang kasi si Absalom, nung malaman niya na hindi sa kanya ipapasa, parang hindi niya nagustuhan yon. And at the same time, yung kapatid niya kasi na-rape. Yung as in kapatid niya sa nanay, no? Kasi marami naman silang magkakapatid eh. Ilan libo ba naman yung asawa ni Haring David. Pero, kung titignan natin sa aspeto ng normal na kaisipan at damdamin ng isang tao, lahat tayo dumaranas talaga ng shadow sa buhay. When we say shadow, kadiliman, no? Wala tayong makita na kaliwanagan. Hindi natin alam kung saan tayo tutungo. Pero sabi nga ng awit, chapter 91 verse 1, ang tumatahan sa lilim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. We can rest in the shadow of the Lord, not shadow ng mga multo natin sa buhay o yung mga nagpapatakot sa atin or nagiging dahilan para matakot tayo or mag-worry tayo. Pwede tayong sa isang paraan, no, sa isang banda, pwede rin naman pala na yung shadow na ibigay ng Diyos sa atin is yung shadow niya na kung saan pagka doon ka lumilim, magkakaroon ka ng kapayapaan, ng rest. Okay, so tuloy po natin. Punta po tayo sa introduction. Naranasan mo na bang maabutan ng biglaang bagyo at nakahanap ka agad ng masisilungan? Naranasan nyo na daw po ba yan? Yung ikaw ay biglang inulan, no? At humanap ka ng masisilungan. At yung masisilungan mo na yon, yun yung parang panandali ang nagbigay sa'yo ng kaginhawaan na, oops, hindi ako mababasa. Kung sakali mang bumagyo, hindi ako maapektuhan, no? Ang pakiramdam ng kaligtasan ay kaginhawaan at kaginhawaan ay katulad ng ibig sabihin ng pagpapahinga sa presensya ng Diyos. So kung paano mo naranasan na pagsilong mo hindi ka mabasa, ganun din po pagka alam nating we are in danger. Kasi ang storm kasi, 'di ba? Pagka dumarating yan sa buhay natin, parang andyan nga minsan nagpe-pray tayo na sana yung mga bubong natin hindi liparin, 'di ba? So minsan, hindi lang minsan, kadalasan pa nga,
lalo na sa panahon natin ngayon, kabi-kabilaan na ang mga iba't ibang uri ng korupsyon, kahirapan, giyera, no? As in, hindi na talaga maiiwasan. Pero, maging yung pagtaas ng bilihin, di ba? Hindi mo na nga alam kung saan ka kukuha din ng trabaho. Ang hirap din maghanap ng trabaho ngayon. So, lahat ng mga yan, pwedeng ibigay sa'yo ng Diyos. Ngunit, hindi sa panandaliang panahon, kundi sa panghabang panahon na kaginhawaan, kapag sa Diyos ka manahan. Ano po ang sabi diyan? Gaano man kalakas ang bagyo ng buhay, ang nananatili sa kanya ay nakakahanap ng kapayapaan, proteksyon, at kalakasan. Yan po ang kagandahan kapag meron kang Diyos sa buhay. Alam mo at kampante ka na kahit na marami at kabi-kabilaan ang bagyo ng buhay, still, merong kanyan. Ano yun? Kapayapaan, proteksyon, at kalakasan. So, ang awit, chapter 91, ay isang makapangyarihang pahayag tungkol sa proteksyon at presensya ng Diyos. Maaring isinulat ito ni David, hindi si Moses po ha, ni Haring David, mga taong nakaranas ng panganib, ngunit natutong manatili sa kaligtasan ng Diyos. Hindi ipinangako ng awit na mawala ang pagsubok. Totoo naman, 'di ba? Wala naman sigurong pangyayari sa buhay natin na hindi tayo nakaranas ng problema. Amen? Buwan-buwan na lang ata meron. Hindi lang buwan-buwan, linggo-linggo pa. Ngunit, sabi nga dito, nakakaranas man tayo, ipinangako naman ng Diyos ang kanyang presensya. Na kahit na sasagad na tayo ng pagsubok ng buhay, makakaasa tayo na ang Diyos ay nandyan lang para sa atin. Amen? Sabi nga ng Hebreo, hindi kanya iiwan o kaya pababayaan man. Ang mahalagang salita rito ay tumatahan. Ano ibig sabihin ng tumatahan? Nangangahulugang manatili, maglagi, o mamuhay ng tuloy-tuloy sa kanyang presensya. Hindi lamang dumalaw paminsan-minsan. So ano po ang sabi ng awit 91? Kinakailangan nating tumahan sa Panginoon. Kapag sinabing tumahan, hindi ka aalis sa kanyang presensya. Magpapatuloy ka sa kanyang presensya. Kasi wala na po tayong ibang tatakbuhan sa mundong ito, maliban sa presensya ng ating Panginoon. Ayan, nag-uumpisa na naman yatang mawalan ng kuryente at taandap-andap ang ilaw. Okay, so, yan po, no? So, ang manatili, sabi nga ng Juan chapter 15 verse 4, ang manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo. Ano man ang ihingi ninyo ay aking ibibigay. Yan po yung karugtong nun. No? Hindi ko man naisulat dito. Pero sabi ng John chapter 15 verse 4, kapag nananatili ka sa Panginoon at ang Diyos nananatili sa iyo, walang imposible sa Lord na hindi niya kayang ibigay. Pastora, bakit kami dumaranas? Ang tanong, nananatili ka ba? When we say nananatili, again, hindi ka sumasablay kahit man lang ilang minuto. Tayo kasi madalas sumasablay tayo eh. At minuto yan, no? Nagkakasala tayo. Tama po ba? Ang nananatili sa Diyos, umiiwas sa pagkakasala. Ang nananatili sa Diyos, laging niyang iniisip, magsangguni sa Panginoon. 'Di ba? Anong sabi ng Proverbs 3:5? Dapat tayo ay mag-trust sa Panginoon. At nang sa ganon, ang ating lalakaran ay kanyang gagabayan. Paano ka gagabayan ng Diyos kung hindi ka nananatili sa Kanya, kung hindi ka nag-i-inquire, kung hindi ka nagtatanong sa Kanya? Kaya nga, sabi ng Diyos, ang pananatili, hindi yan panandalian lang, kundi minuminuto, oras-oras, segundo, araw-araw, no? Walang patid po ang pananahan sa Panginoon. Tayo, masabihan lang tayo, makorek lang tayo, ayaw na natin. Tama?
nakaranas lang tayo ng konting problema, halimbawa wala lang pambayad, parang sinusumpa na natin ang Diyos, di ba? Wala na tayo kaagad tiwala sa Panginoon. Nagkakamali ba ako o tama ako, mga kapatid? Kayo na po ang makakasagot niyan. So ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay nangangahulugan pong gawing permanenteng tahanan ang Diyos. Hindi lamang lugar na tinatakbuhan mo siya kapag natatakot ka. Ito ay tungkol sa paglinang ng relasyon sa Panginoon. Hindi lamang paghahanap ng matatakbuhan sa oras ng kagipitan. Yan tayo no? Nakikita lang natin si Lord kapag may hihingin tayo. Lumalapit lang tayo sa Lord kapag malungkot tayo. Pero pag masaya tayo, party-party. Iwan na natin si Lord. Bahala ka dyan, Lord. Bahala yung gawain na yan. Ang mahalaga ako, okay ako. Ganun tayo, no? Kaya tuloy, minsan ang Diyos natin, parang ano ba siya sa buhay natin? Ginagamit lamang ba natin siya? Kasi tuwing may pangangailangan lang tayo lumalapit sa Kanya. Hindi dapat ganon. Amen? Now, si Maria ay umupo sa paanan ni Jesus at piniling manatili sa kanyang presensya habang si Marta naman ay abala sa maraming bagay. Sino sa tingin nyo ang mas maganda ang ginawa? Si Maria o si Marta? Ito po ay matatagpuan natin ang kwentong ito sa Lucas chapter 10 verse 38 to 42. Dumating si Jesus sa bahay ni Maria at ni Marta at ni pangalan ng ano niya, Lazaro. Yan, magkakapatid yan si Maria, si Marta at saka si Lazaro. Ngayon, pagdating ni Jesus Christ doon, si Maria agad na inintindi si Jesus Christ, umupo sa tabi niya at handa nang makinig sa kung anong sasabihin ng Diyos na aral. Pero itong si Marta, nag-aligaga. Ay naku, andiyan si Jesus Christ, kailangan pa-impress. So nagluto-luto. Ngayon, nung mapagod siya, sabi niya kay Jesus Christ, Panginoon, hindi mo man lang ba kakausapin ang aking kapatid para ako ay tulungan? Sabi ni Jesus Christ, wag mo siyang sasawayin dahil ang kanyang ginawa ay napakaganda. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Diyos natin, mas gusto niya pa rin na nag-i-inquire tayo sa Kanya. Ang gusto pa rin ng Diyos, lumalapit tayo sa Kanya, hindi sa panahon na may pangangailangan lang tayo or nagigipit tayo, natatakot tayo, nagwo-worry tayo, o kaya naman na nagkakaroon na tayo ng matinding dami ng problema. Hindi sa bagay na ganun. Kundi lumapit tayo sa Diyos dahil nais nating makarelasyon ang Panginoon. Nais nating makilala ang Panginoon. Nais nating lumalim tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Kagaya po ng ginagawa natin ngayon. Ito po ay isang uri ng paglapit sa Panginoon, yung mag-aral ka ng kanyang salita. Kagaya ni Maria, mas pinili niya na mag-aral, makinig, umupo sa tabi ni Jesus Christ, kaysa naman maging alilagaga sa ibang bagay. Amen? So, napaka-importante po na kapag ang Diyos ay dumalaw sa atin, kagaya ngayon, dumadalaw ang Diyos, tinitignan niya kayo kung nakikinig ba kayo o hindi. Amen? So, habang nandyan si Jesus Christ, nagsasalita sa inyong harapan, kasi itong pinag-aaralan natin is salita niya At dahil salita niya ito, siya mismo nandito. Kaya nga mga kapatid, kung may gawain, makinig. Mag-aral po ng salita niya. Huwag kung ano-anong ginagawa. Amen po? Miminsan lang po ito. Sa 24 oras na meron tayo, 30 to 45 minutes lang ang pinapanatili ninyo sa GMIT para mag-aral ng salita ng Diyos. Bakit hindi nyo pa ito gawin? Ang dami nating oras manood ng mga drama, manood ng mga reels, manood ng mga video sa YouTube o kung ano pang paborito natin. Ang dami nating panahon sa paglalaro ng mga apps. Pero
30 to 45 minutes lang ang inilalaan natin para sa Diyos. Hindi pa ba natin ibubuhos ang ating buong lakas sa pakikinig ng mensahe ng Diyos? Kayo po ang sumagot niyan, no? So, ano ang prinsipyong espiritual? Ang kapahingahan ay hindi kawalan ng gawain. Ito ay ang presensya ng Diyos. So, puntahan po natin ang life application. Matutong unahin ang presensya ng Diyos araw-araw sa pamamagitan ng pananalangin, pagsamba at pananahimik sa Kanya. Dumarating ang tunay na kapahingahan kapag tumigil tayo sa pagpupumilit at nagsimulang manatili sa Kanya. Okay. Next, puntos number 2. Ang presensya ng Diyos ang ating proteksyon. Ang Panginoon ang iyong kanlungan at muog, ang Diyos na iyong pinagkakatiwalaan. Awit chapter 91 verse 2. Ang mananatili sa lilim ng makapangyarihan ay nangangahulugang mamuhay sa ilalim ng kanyang pag-aaruga. So kanina, pinag-aralan natin na ang pananatili dapat lagi. Ngayon naman, ang pananatili ay ibig sabihin nangangailangan ka ng pag-aaruga ng Diyos. Hindi ka naman siguro mananatili sa Diyos kung wala kang hinahanap na pag-aaruga niya. Tama po ba? Lahat tayo po ay nangangailangan ng pag-aaruga ng Diyos. Pagte-take over ng Diyos sa buhay. Dahil wala po tayong alam. Limitado lamang po ang ating alam. Hindi nga natin alam kung anong mangyayari mamaya eh. Tama po ba? O, sino nakakaalam sa inyo anong pwedeng mangyari mamaya? Kung mabubuhay ka pa ba o hindi na? 'Di ba? Kung mawawasak na ang mundong ito o hindi na. O baka mamaya dumating na si Jesus Christ, hindi natin alam. Amen? Wala tayong alam. Kaya nga, ano sabi diyan? Dahil nangangailangan tayo ng pag-aaruga ng Diyos, kinakailangan nating manatili sa Kanya dahil limitado po tayo. Ang lilim ay tumatakip lamang sa pananatiling malapit na pinagmulan nito. Amen? Ang mga Israelita ay prinotektahan ng haliging ulap sa araw at haliging apoy naman sa gabi. Ito ay mga simbolo ng pananatili ng presensya ng Diyos. At ito ay mababasa sa Exodus chapter 13 verses 21 to 22. Ang mga nananatiling malapit sa Diyos ay namumuhay sa ilalim ng kanyang pag-iingat. Paano natin nasabing iniingatan tayo ng Diyos? Eto one time, ako po ay panggabi sa aking trabaho. Papasok na ako ng trabaho noon at sumakay ako ng jeep. Dahil gabi na, mag-aalas 12 na yun ng madaling araw, papasok ako ng trabaho. May sumakay ding isang lalaki na nakanapsak siya at pumasok din doon sa jeep. Dahil nag-iisa po ako, napapasok po ng trabaho at nakasakay doon sa jeep. Yung mamang lalaki, yung pala, yung knapsack niya, meron palang isang itak doon. At unti-unti niya na itong nilalabas. Siyempre, nakaisip na ako nung oras na yun. Uy, alam ko na to. Bukang hold upin ako. Nung time na yun, nakasuot po ako ng gintong kwintas. No? Kabado na ako. Nagpipray ako, Lord, wag isa lang ako dito sa jeep. Hindi rin naman alam nung driver na ako po ay pwedeng anuhin neto ng masamang lalaking ito. So, nagpray ako hanggang sa binigyan ako ng wisdom ng Lord. Mabuti na lang, mahina yung takbo ng jeep. At sabi ko doon sa driver, Mama, bababa na po ako. Nag-act ako na bababa. Kumapit ako doon sa iskribo, no? Ngayon, yung lalaki, nung makita niya, na akala niya, bababa na ako, inunahan niya akong bumaba. Nagmadali din siyang bumaba, inunahan niya ako. Tapos, nung nakababa na siya, sabay sigaw ko dun sa driver, Mama, dali, paandarin niyo na po. Kasi yung lalaki, hold upper yun, hold upin ako. Tapos binilisan ng driver. Sabi niya, mabuti na lang at sabi ko, oo nga po, meron pang patalim na inilalabas dun sa knapsack niya. Alam mo ba yon?
yung pagka meron kang Diyos proprotektahan ka ng Lord. Eto pa, yung pamilya ko naman, galing sila ng Bulacan, dala-dala nila yung mga groceries na galing sa US na padala ng daddy to. Ako nandun ako sa Saudi noon. Naikwento lang to ng asawa ko. Yung kanilang jeep na sinasakyan, hinold up din. Yung asawa ko, ang ginawa niya, kasi may pera siya, tinapon niya yung wallet doon sa labas. Ay, yung bag niya, hindi yung wallet, yung bag niya. Yung mga anak ko naman, ipinailalim nila doon sa inuupuan nila yung yung mga bag nila. Hindi sila nakuhanan, pero lahat ng mga nandoon sa loob ng jeep, nakuhanan po. Tapos nung di siyempre hindi umaandar yung jeep dahil nga hino-hold up sila di ba? So nung matapos na, nakaalis na yung mga magnanakaw, tsaka bumaba yung asawa ko, sabi niya dun sa driver, "Sandali lang po, hinagis ko yung bag ko dun sa labas para hindi kami makuhanan." Tapos tsaka kinuha ng asawa ko yung bag sa labas ng jeep. Hindi po nakuha yun, hindi nakita. Pero limas po talaga yung lahat kasi may may baril po yung mama. So nakita niyo po yung protection ng Lord, nandoon Hindi po tayo pababayaan ng Diyos kapag alam ng Lord, no, na tayo ay laging nakadepende sa Kanya. Okay? So in life application, kapag nananatili kang malapit sa Diyos, ang Kanyang presensya ang magiging panangga mo laban sa takot, pag-aalala, at pag-atake ng kaaway. So una, again, ano yung sinabi natin? Ang pananatili ay hindi panandalian, kundi panghabang buhay. Pangalawa po, ito ay pagbibigay ng proteksyon sa ating Panginoon. At pangatlo, ang tunay na kapahingahan ay nagmula sa pagtitiwala. Awit chapter 46 verse 10, "Kaya't magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos." Ano po? Ulitin po natin, kilalanin ninyo na siya ay Diyos. Paano nyo kikilalanin kung wala tayong panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Hindi po dapat napuputol ang pag-aaral natin. Amen? Huwag po nating katabangan ang pagdalo sa gawain. Hindi natin mararanasan ang tunay na kapayapaan kung hindi tayo nagtitiwala na siya'y may hawak ng ating buhay. So kaya lamang makakakilos ang Panginoon sa atin dahil nagtitiwala tayo sa Kanya. Paano niya sasabihin na pwede niyang ibigay sa iyo ang mga bagay-bagay kung wala ka namang tiwala sa Kanya? Tandaan po natin, ang taong nagtitiwala sa Diyos hindi lumalayo. Kaya nga yung unang puntos pa lang natin manatili kayo, 'di ba? Kung gusto niyo talaga ng protection, kung gusto niyo talaga ng provision, magtiwala tayo sa Panginoon. Kasi wala na tayong ibang pwedeng takbuhan maliban sa ating Diyos. Ang pagpapahinga sa Diyos ay hindi pagiging walang ginagawa. Ito ay panloob na katiyakan na ang Diyos ay may kontrol ng lahat ng bagay. Amen po? So habang natutulog si Jesus Christ sa bangka, habang may malakas na bagyo, alam naman natin na ang istorya na ito. Hindi dahil hindi totoo ang bagyo, kundi dahil mas malaki ang kanyang tiwala sa Ama kaysa sa kanyang takot. Anong sinabi ni Jesus Christ sa mga disciples na aligaga at ginigising na siya kasi natutulog siya sa gitna ng laot, no? Doon sa bangka. Natutulog siya habang ang mga disciple niya aligagana. Hindi na maintindihan kung anong uunahin nila, kung yung angkla ba o yung layag ba o ano pa ba ang gagawin nila. Kasi sabi nga nila kay Jesus Christ, "Panginoon, gumising ka. Hindi ba kayo nababahala? Tataob na tayo, malulunod na tayo." Ano sabi ni Jesus Christ sa kanila? "Kayo na mga walang tiwala." 'Di ba? Kailangan pa ba tayong sabihan ng Diyos ng gano'n na kapag dumaraan tayo sa bagyo ng buhay, 'no, patong-patong ang iyong problema, patong-patong ang iyong utang, hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Kailangan pa ba, 'no, yung ang dami mong sinendan na mga resume ni wala man lang isa na sumasagot 'no, o in-interview ka nalagpak pa, nag-exam ka, naglagpak ka pa, hindi ka makapasok sa school na university. Alam niyo mga kapatid,
Magtiwala lang kayo sa Lord. Maaring hindi iyon ang pwedeng kalagyan ng Diyos sa iyo, pero may paraan ang Diyos. Amen? Or, sasagot siya sa paraan na gusto niya, na kung saan masasabi mo talaga, Lord, salamat, ikaw talaga ang nag-miracle sa buhay ko. Kagaya ng mga disciple, hindi sila or nagkanda-ugaga sila. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, ang liit ng inyong pananampalataya. So ano lang ang gustong sabihin ng Diyos sa atin ngayong gabi? Kung gusto mo talaga na magkaroon ng blessing, kung gusto mo talaga magkaroon ng reward, manatili ka sa Lord. Huwag kang aalis sa presensya ng Panginoon. Lalo na yung mga gawain natin, wag na hindi nating dadaluhan. Kasi baka mamaya, andoon na yung mensahe ng Lord na wala pa. Baka mamaya andun na yung confirmation ng Lord doon sa topic, hindi mo na nakuha yung confirmation ng Lord, tuloy nag-alala ka sa buhay. Pero kung sana dumalo ka ng gawain, narinig mo sana yung message ng Lord, ikaw sana ay nabuhayan ng loob. Nagkaroon ka sana ng pag-asa. Amen? So, lumalago ang kapahingahan kung saan nakaugat ang ating pananampalataya. Sino ba ang pinag-ugatan ng faith mo? Ang problema o si God? So, life application po tayo. Bitawan ang pagnanais na kontrolin ang lahat, bagkus iasa ito sa Panginoon. Magtiwala ng oras, proteksyon at provision ng Diyos ay perpekto sa tamang panahon. Matuto po tayong mag-antay. Ang nagtitiwala sa Diyos, nag-aantay. Maaari kang magpahinga kahit sa gitna ng kaguluhan kapag ang puso mo ay nakasandig sa kanyang presensya. Pwede ka lang makapagpahinga kapag nasa presence ka ng Lord. Pero pag wala ka sa presence ng Lord, mahirap magpahinga. Amen po ba? Okay, so in conclusion and challenge, hindi tayo tinawag ng Diyos upang mamuhay ng nagmamadali at punong-puno ng pag-aalala, kundi upang magpahinga sa Kanya. Kapag nananatili tayo sa Kanyang presensya, nawawala ng kapangyarihan ang takot, nawawala ang pagkabalisa, at nagahari ang kapayapaan. Huwag lamang bumisita sa presensya ng Diyos tuwing linggo. Gawin mo itong iyong tahanan araw-araw. Amen po ba? So, sana mga kapatid, etong paalala na ito ng ating Panginoon sa araw na ito, na kung pagod ka na, parang gusto mo nang give up, no? Parang sa paghahanap ba ng trabaho, parang gusto mo nang give up, parang nawawalan ka na ng hope, ganun din sa paghahanap ng edukasyon, no? Parang, Lord, makakatapos pa ba sa edukasyon? Gano'n din naman sa ministry, natatakot ka na, no? Yung iba nagkakaroon na ng maraming mga tupa, tapos tayo wala pa, no? Nararanasan mo ba yung mga gano'n? O ikaw ba yung sitwasyon na parang pray ka ng pray, pero parang walang sagot ang Lord? Nandun ka ba sa gano'ng sitwasyon ng buhay? Alalahanin mo po itong ating pinag-aralan na ito. Ano po ang sabi? Manatili ka sa Diyos, magtiwala ka sa Kanya. Amen po ba? Dahil sa presensya ng Diyos, meron kang kapahingahan. Tayo pong lahat ay manalangin. Hilingin po natin ang bawat isa dito na manalangin. Amen. So, wait lang po I-ano ko lang po ito. I-unscreen ko lang.